Mapanood po ba ninyo sa isa pong video, mga kaibigan, at siya ay naghahamon na gamitin siya, siya ay nagpipresenta na maging testigo laban dito kay Atong Ang dahil po sa mga nawalang sabungero. Well, iparirinig natin sa inyo itong tape na ito na lumabas, mga kaibigan, sapagkat ito'y kalat naman sa lahat ng social media platform. At ito ay nasa pahayagan na, mga kaibigan. Siya na po ang pakinggan natin. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya dyan sa EDSA. Kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Eddie Boy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Para alam nyo lang. Okay. Don, balikan ko lamang. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 108. At saka may latest na pinatay nila yung sa nagnakaw ng manok dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Kaklase yan, sinabihan, bakit hindi nyo nilinis ang katwiran niya sa akin? Tinawagan ko siya. Akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan? Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, yung pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station. Isa ang nakuha nila, napatay nila yon na itapon din sa Talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siyang pinadukot at mayroon nakatakas. Kaya nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulla at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon, mahal na Pangulo. Tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon, nung nag-interview, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Atty. Carol. Yan si Atty. Carol, kasabwat yan sa patayan. Binanggit niyo rin ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari? Ano ba yung basihan niyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit niyo idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata
Sabi ko nga, Cyril, kahit balibakliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung 4 na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Ayan po, mga kaibigan. Dinig na dinig po ninyo at napanood ninyo ang sagot. Siya ang may-ari nitong 3 arena kung saan nawawala yung mga tao. Ito pala ay nilisensyahan ng PAGCOR. Pero ang problema dito, isama nilang ipatawag yung mga matatakaw dyan sa lungsod ng Maynila. Simulan mo kay Isko Moreno. Kasi po, inaprubahan yan yung sabungan na yan. Ilan yan? 3 yata yan mga kaibigan ngayon, sino ba nag-aproba niyan? Bakit pinayagan yan sa Maynila? Sipin mo si Mayor Lim, di papayagan yan. Sugalan yan mga kaibigan, nung panahon ni Lim, walang ganyan. Sabi nga sa inyo, yung weteng, nangungulekta sila ng weteng sa Maynila. Pero hindi nila doon ginagawa. Sa labas ng Maynila sila nagbobola ng weteng, mga kaibigan, dahil ayaw ni Lim. Nung maupo na si Erap, ayan na. Alam niyo yan si Isko, basta sugal, okay Tapos magbabanggit ka ng Diyos. Hindi ba saan ba nakulong si Isko? Nakulong yan sa sugal Di ba dinampot ng mga pulisyan, inaresto sila, kasama yung mga konsuhol de animal. Mga kaibigan, bakit nyo inaprobahan? Ito bang pag-aproba ninyo sa bunga na yan? Kinonsulta ba ninyo ang mga residente? Bakit? Tinatanong natin yan sapagkat sa pagkakaalam ko, pinoprotesta yan. Panahon pa ni Erap, balak nang buksan niyang sabungan na yan. Pero, itong mga katabi ng simbahan yan mga kaibigan wala bang paglabag doon? Hindi ba may batas yan na bawal kang magtayo ng mga ganyang klase ng establishmento, sugalan, o kaya inuman, basta't malapit sa mga eskwela, palengke at saka simbahan. Bawal yan, merong distansya. Mga kaibigan, ordinansa rin yan, batas din yan. Kung di ako nagkakamali, 200-meter radius sa palibot. Mula doon sa mga nabanggit natin, katulad ng eskwela, simbahan, palengke, bawal magtayo niyan. Mga kaibigan, bakit sila dapat ipatawag? Tanungin ninyo, yan bang ordinansang yan nung ipasa ninyo? Kinonsulta nyo ba ang mga mamamayan dyan sa lugar na pagtatayuan niyang sugalan na yan? Sapagkat sa pagkakaalam natin, nagmarcha pa riyan Nagrally pa dyan yung mga NGO na residente dyan, yung mga concerned citizen, kasama yung simbahan. Kasi simbahan ng Santa Ana malapit dyan May ospital pa dyan. Di ba? Bawal din yan. Mga kaibigan, sapagkat malapit din sa ospital. Sus Mariosep, mga kaibigan, papasa ba nila yung ordinansang hindi sila kikita? Katarantaduhan po yun. Mga kaibigan, ganyang kawalang hiya ngayon, mga kaibigan, ang mga bumubuo ng konseho sa lungsod ng Maynila.